Pagkatapos mong panoorin ito, mas makikilala mo ang sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 pambihirang katangian ng mga taong hindi nakikibahagi sa mga tsismis sa social media at mga internet drama ng bansa. Alam mo naman dito sa Pinas, ang mga Pinoy lulong na lulong sa mga tsismis at drama sa internet tungkol sa kung sino-sino na lang. Active na active pagdating sa tsismis. Kapag tsismisan gusto, pero paunlarin ng sarili ayaw. Diyan magaling ang mga Pinoy. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang mga katangiang mayroon ang mga taong hindi nakikilahok sa ganitong cheap na kultura ng mga Pinoy. Alam mo ba kung bakit pumapatok ang mga internet drama sa Pinas? Dahil karamihan ng Pinoy walang emotional discipline. Internet drama works because it hijacks emotions. Emotional ang mga Pinoy kahit hindi naman kasali, ang bilis-bilis maapektuhan. Tama hindi ba? Kaya sila nahihila agad sa mga walang kakwenta-kwentang internet drama na yan at nakikilahok na parang mga asong nakikitahol sa comment section. Tapos tuwang-tuwa ang mga yan. Akala mo talaga may magiging ambag sa buhay nila yung pakikialam nila sa mga tsismis na yun. Kaya tingnan mo ang mga buhay. Inuuna ang tsismisan bago sariling buhay. Tapos magrereklamo kung bakit mahirap ang Pilipinas. Ang tatanga hindi ba? Ngunit ibahin mo ang mga iilang tao na hindi nakikisali sa mga ganitong basurang drama sa internet habang ang karamihan ay nakikipag-away sa mga comment section. Itong mga taong may emotional discipline, they are working, reading, training, thinking and building something meaningful. At bihira ang mga Pilipinong may ganyang klase ng disiplina na imbis na makilahok sa mga away ng mga influencers, issue sa gobyerno at kung ano-ano pa, nagfo-focus na lang sila na paunlarin ang sarili nilang buhay. Kaya tingnan mo, sobrang liit lang ng populasyon ng bansa ang may maayos na buhay. Karamihan dyan lulong sa tsismis sa internet habang pumipila sa ayuda program. Karamihan ng Pinoy walang long-term vision, kaya pansinin mo, dito lang sa Pinas, nagkakaroon ng linggo-linggong drama sa internet at viral na issue. Dahil alam ng sistema dito na ang mga Pinoy ay uhaw sa tsismis. Kaya yung mga vlogger na sinusubaybayan nyo, gumagawa na rin ng sariling tsismis at drama para pagkakitaan ng mga emosyon nyo. Para-paraan lang kasi alam nilang mga bobo kayo. Alam nilang kakagatin nyo lahat ng palabas nila dahil mga aso kayo. Karamihan sa Pinoy palaging nakaabang sa kung sino ang magkakamali at magbabiral. Tapos kapag kinumusta mo, wala namang kaplano-plano pala sa buhay. Kaya yung mga taong hindi nakikilahok sa mga ganitong basura, saludo ako sa inyo. Alam kasi nila na ang mga drama sa internet at mga viral na tsismis na yan ay hindi naman makakatulong sa visions at missions na mayroon sila. Kaso hindi lahat ng Pinoy makaka-relate dyan dahil nga mas importante sa kanila ang tsismis kaysa paunlarin ng buhay nila. Alam mo ba kung bakit maraming Pinoy ang nakikilahok kapag may mga drama at tsismis sa internet? Dahil gusto nilang maramdamang belong
o kasali sila. Takot silang mapag-iwanan dahil gusto nila ng validations at gusto nilang maramdaman na importante rin sila. Kaya sila nakikilahok. Pakiramdam kasi nila na pag-iiwanan sila kapag hindi sila nakakasabay sa chismis. Kapag chismis, takot mapag-iwanan. Pero sa buhay, ayos lang na nasa laylayan. Ano na tayo, kabayan? Yan ang totoong problema ng bansa na wala halos nakakapansin. Paano uunlad ang bansa kung masyadong lulong sa entertainment? Kaya mangilan-ngilan lang ang umaangat. Yung iba, hinihila pa ng kapwa Pinoy. Pilipino lang ang lahing nangangarap ng kaunlaran. Ngunit pare-parehong bobo at naghihilahan naman. Isipin mo, kung ang isang bansa ay kayang lipulin ng iisang drama lang, sobrang dali na lang nitong manipulahin. Ito ang masakit na parte dahil itong mga taong lulong sa internet drama at chismis, sila rin yung mga taong may gana pang magreklamo sa buhay. Puro chismis at drama ang inuuna, tapos isisisi ang buhay nila sa gobyerno, sa lipunan, sa politiko, sa influencers at maging sa mga magulang nila. Ang titigas ng muka, hindi ba? Halatang hindi napapangaralan ng malupit. Uunahin mong makipagchismisan kaysa magluto ng sinaing. Tapos magagalit ka kung bakit wala kang makain. Ang tigas naman talaga ng mukha mo. Dapat sa'yo ikinukulong dahil doon may tagaluto ka na, may gwardya ka pa, tapos kain tulog lang ang iyong gagawin. Nakakaawa dahil walang gamot sa ganyang sakit. Kaya yung mga taong hindi ganito ang mindset, alam nila kung gaano kahalaga ang oras at enerhiya nila. Kaya imbis na ubusin nila ito sa pakikipag-away sa comment section, inilalaan na lang nila ang oras at enerhiya nila sa mas makabuluhang mga bagay. Hindi mo kaya yan dahil doon pa nga lang sa issue nitong FLM at MG, tutok na tutok ka na mula umpisa. Pagdating sa huli, wala ka rin namang napala, hindi ba? Kumita lang sila sa'yo. Tanga ka kasi, wala namang kinalaman sa'yo yung issue. Hindi ka naman sangkot, hindi ka naman napipiligro, pero ang hilig mong makisali. Ang lungkot kasi ng buhay mo, kaya kailangan mo yung ganyang klase ng cheap entertainment. Real talk, hindi ba? Kung hindi ka nakibahagi sa internet drama na yon dahil alam mong wala ka namang mapapala sa huli, saludo ako sa iyo dahil mas matalino ka sa karamihan ng mga Pilipino. Alam mo kung ano ang value ng oras mo at ng enerhiya mo dahil yung mga taong nakikibahagi sa mga ganyang cheap entertainment, wala masyadong nangyayari sa mga buhay niyan. Ganoon kalungkot ang buhay nila kaya pumapatol sila sa mga ganyan. Ngunit ikaw, you understand that your life is finite and your energy is precious. Kaya alam ko kung ano ang pumapasok sa isip mo sa tuwing may mga umuusbong na issue at internet drama dito sa bansa. Dahil pareho tayo mag-isip. Is this worth my mind? Is this worth my time? Is this shaping me or weakening me? Yan ang mga tanong natin sa sarili. Sa tuwing may mga internet drama na gustong hatakin tayo at sayangin ang oras natin. Kaya kung isa ka sa mga taong tinutukoy ko, drop your comment kung hindi ka nakikilahok sa mga basurang internet drama na yan. Gusto ko rin sanang unawain at isulat mo ito. Rare people choose meaning over noise, growth over gossip, and discipline over dopamine. Kaya sa mga tunay na lakan ng ating kawan, tatandaan yung walang bobo sa atin dito. We have a mission,
we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.